Magkakasunod na sunog ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at iba pang lugar. Sa Misamis Occidental, sumablay naman ang mga paputok na lumipad papunta sa mga manonood. May report si James Agustin. Tanaw sa malayo ang napakalaking sunog sa isang residential area sa Tondo, Manila. Pasado alas 5 ng hapon na sumiklab ito sa Antipolo Street, Barangay 218. Wala pang isang oras, umabot na ito sa ikatlong alarma. Matapos sa mahigit isang oras, nakontrol ang apoy. Dalawang sunog ang sumiklab sa Quezon City. Nabulabog kagabi ang mga taga-barangay Tandang Sora nang biglang magkasunog sa unang palapag ng isang bahay. Halos 18 bahay ang nadamay at natupo. 5 residente ang sugatan. Kabilang ang dalagitang nasugatan sa tuhod habang lumilikas. Iniimbestigahan pa ang mitya ng sunog. Kaninang umaga nilamon din ng apoy ang isang commercial establishment sa EDSA Corner, Aurora Boulevard sa Cubao. Nadamay ang isang ukay-ukay store. Nakalabas naman ang mga empleyado nito. Pagpasok ko sana, usok na yun eh. May pumutok para sa amin. Pamilya na din po namin yan. Kaya napayak po kami sa sobrang, sa isang taon mahigit nangyayari. Ngayon, bakit ngayon pa, December pa? Dalawang nahirapang huminga kabilang isang fire volunteer, isang sugatan. Mahigit 4 na oras bago tuluyang napula ang sunog na umabot sa unang alarma. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa gitna naman ng fireworks display sa Oroqueta, Misamis Occidental, biglang lumipad ang mga paputok sa mga manunood. Nagsitakbuhan sila para hindi matamaan. Ayon sa lokal na pamahalaan, posibleng natumba ang paputok sa lakas ng hangin. Sa Ilocos Norte, biglang nagliyab ang isa sa mga windmill sa Burgos Wind Farm. Inaalam pa ang sanhi ng pagliyab nito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.